at Maharlika. Di ba? Banatbay at Maharlika, mga kababayan. Ano nga ba ito? Actually, mga kababayan, laglagan na po ito. Hindi nyo alam na si Banatbay at si Maharlika, naglaglaga na. Meron ako ipakita sa inyo, mga kababayan. Kung naalala nyo noon, pag-alis ni Digong sa Malacanang, napakaraming kondom sa mga kwarto. Hindi ko sinabi kung sinong may dala ng kondom na yan. Nung pag-alis ni Digong sa Malacanang, napakalangsa po ng palasyo. Napakalangsa po ng palasyo. So pakinggan nyo po ito. Bakit nga ba malangsa ang palasyo? Sino po ba yung hatid ng mga babae doon sa sa palasyo? Sabi ni Ma'am Ima Batikos, naguguluhan ako sa iyo, Ken. Basta hayaan mo na lang yun, ma'am. Atin-atin na lang yun. Sino po ba yung hatid or nagbugaw dun sa palasyo ng mga babae? So ngayon, pakinggan mo po, mga kababayan. Ito po ang sinabi ni Maharlika pagkatapos niyang ilaglag si Banatbay. Ito po mga kababayan. Disclaimer lang, hindi po to galing sa akin. Kay Maharlika po ito. Ito po. Malinis na hindi ka nagbubugaw ng mga babae. Eto, saksak mo sa baga mo. Sana bago ka nagnyak nga, natakutin ako na, awi ka dito, kakasuhan kita. Kahit umuwi ako dyan, hindi mo ako makakasuhan. Why? Eto, sabi ng batas. Nakinig ka. Philippines courts. Okay? Ang korte ng Pilipinas cannot charge non-resident defendants with criminal defamation. So, ibig sabihin, kahit pa ulit-ulit kitang sabihin, dahil totoo naman na ikaw ay isang bugaw. Bugaw. Ibinubugaw mo si Mocha, ibinubugaw mo mga kababaihan, hindi mo ako makakasuhan. Dahil yung sinasabi nung wala akong argumento. Diba? Musta ka naman? Sumbong mamaya kay Bongo, ha? Sumbong mamaya kay Bongo, kay Senator Bongo. Kay Cayetano, magsumbong ka dundong. Ay, ito pa. Sabi dito sa batas, kapag libel, kapag print ko sinabi na ikaw ay bugaw, meron bang 1 taon, okay, para kasuhan ako. Pag slander, okay, simula nung araw na sinabi ko na ikaw ay bugaw, meron ka lang 6 na buwan para kasuhan mo ako. Now you know. Now alam mo na yung batas. Ang dami mo dyan marami ka dyan mga matatanda sa gobyerno. I'm sorry to say, I'm just being honest here, mga palangga. Duterte supporter tayo sa mga magaganda. Pero, Byron, hindi ba kayo, ikaw ang nagsusupply ng mga babae? Magkano nga ng Foreign Affairs Department? Ang paningin lang siya ay nasa Pilipinas. Di ba ikaw yung nagsusupply? Sa may Baho de Masinloc. Sabi, di ba ikaw yung nagsusupply ng mga babae sa... Sabi ko sa inyo, mga kababayan, saan? Yung sabi ni Digong noon, eto mga congressman, pag pumunta sa Malacanang nakatamaraw, paglabas naka Mercedes-Benz, paldong-paldo. Ayan na nga, mga kababayan. Si Maharlika po, ay nilaglag po niya si Banatbay. Sabi po ni Maharlika, si Banatbay daw po ang nagsusupply ng babae noon sa Malacanang. Bugaw daw po itong si Banatbay, according kay Maharlika, sa kanyang live, sa vlog, sa kanyang YouTube channel. So, sino nga po ba ang kanyang binubugaw? Yun po, mga babae daw po, dinadala niya doon sa Malacanang. Binubugaw. Kaya ngayon, noong binulgar daw ito ni Maharlika, magsusumbong daw itong si Banatbay kay Bongo, kay Alan Cayetano. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, masarap panuurin. Masarap pakinggan, mga kababayan. Kapag ka demonyo at demonya ang maglalaban. Di ba? Kaya nga, sabi nga ni Maharlika, bugaw-bay. Hindi na siya Banatbay. Di ba? Bugaw-bay nga daw po itong si Banatbay. Kita nyo, mga kababayan?
Grabe sila. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag kabulastugan lang ang pag-uusapan, hindi pa binulgar ni Maharlika yan, sinabi ko na sa inyo. Pagpasok ni PBBM dyan sa Malacanang, pinalinis lahat yan. Pagpasok ni First Lady dyan, malangsa. Malangsa yung Malacanang. Totoo yan. Malangsang Malacanang, napakadumi. At doon nga yung time na yon, nung nilinis yan, may nakita na isang bilyon, no? Isang bilyon na pera na nakalagay sa 10 duffel bag. Na bawat bag may lamang 100 million. Bawat duffel bag. So, 10, so 100 million times 10, 1 billion. Kaya nga, nung nangampanya ang tawag dito, yung ano ni PBBM nung midterm election, sabi ni PBBM, wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera mula sa krisis ng pandemya, pinagsamantalahan. Kaya nasabi ni PBBM yun. Kaya mga kababayan, hanapin ko lang dito kung gaano katotoo na nilinis ang Malacanang. Ipakita ko sa inyo, sana lumabas dito Ito mga kababayan. Ito, nilinis ang Malacanang. Ako, ayaw ko talagang manguna. Pero make sure na kapag nagsalita tayo. Ang itong taripa ay hindi Ito. Make sure na pag nagsalita tayo, meron tayong Ondas na naman po. madumi po talaga ang Malacanang, mga kababayan. Pilipinas, ang basura. Ito. Mula pa noong 1935, nagsilbing tahanan ng 17 Pangulo ng Pilipinas, ang Palasyo ng Malacanang. Mahigit 160 years old na ito. Kaya't sa pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinimulan ang ilang pagbabago. Naisip ni First Lady na baguhin ang ilang parte ng Malacanang upang pagandahin or patibayin. Isa ng Ako nagsabi sa inyo, totoo ba yung sinasabi ko na malangsa ang Malacanang nung pag-alis ni Digong o hindi? Kasi kung hindi malangsa, hindi ito papalitan. Ito. po doon ang pagre-renovate dito sa nakikita nyo sa aking likuran, ang reception hall ng Malacanang. Ang last major renovation po sa Malacanang Palace ay noong 1979. Pero sa mga sumunod na administrasyon, syempre kailangan pa rin ng maintenance, pero yun po ang pinakahuling major renovation sa palasyo. Mamirian, hello po. Marami ng makapangyarihang leader sa mundo ang bumisita rito. Mula kay dating US President Barack Obama hanggang kay Japan Prime Minister Shinzo Abe. Ang pinakamalaking dagdag po nung time ni First Lady Imelda Marcos ay yung dalawang balkonahe na nakikita nyo sa kaliwa at kanan. Ang tawag po dyan ay minstrel galleries, kung sa anong araw, pagpasok dito ng mga bisita, pwedeng mag-stay dyan ng live orchestra at magpe-play ng music. Pero ang pinakamahalagang facelift ng Malacanang ay para sa mahigit na 150 staff o empleyado nito. Isa sa mga unang inayos ang kinakainan o cafeteria ng mga empleyado. Ang itsura noon. At ito ang cafeteria ngayon. Si Marivic Manlapig, Diba? 23 taon ng empleyado, kaya't di napigilang maging emosyonal. Parang ang tingin namin sa amin, importante kami sa kanya. Kasi kami, iba kasi yung pinapahalagahan. Hindi ba pagka nagtatrabaho ka, ang sarap sa piling na concern sa'yo yung yung mga boss mo. Di ba? Maging ang kusina, ni-renovate na rin mula sa ganito. Ito na ang itsura ngayon, mas moderno. Kita nyo? Sabi ko sa inyo mga kababayan, malangsa po talaga yan. Kaya nga pinalitan kusina, kainan, lahat ng tulugan ng staff, kompleto lahat yan. Lahat ng mga kwarto, lahat ng harap nung may malaking balite. Sinong nakapunta ng Malacanang, may malaking balite doon sa harap. Tapos may fountain. Maganda na doon. Tapos meron pang bagong ginawa doon, parang mansion yata. Actually, dati na siya, nirenovate lang. Puti na siya ngayon. Napakalinis sa Malacanang. Sabi ko sa inyo, ibang-iba nung panahon ni Digong. Malangsa po talaga nung panahon ni Digong ang Malacanang. Parang gubat. Parang lumang classroom ni Miss Minchin. Ma'am Silpa Glory, mega love shout out po.
Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, totoo po yan. Kaya ngayon, yung sinasabi ni Maharlika, si Banat Bay daw nang bubugaw. Sa kanya mismo nang galing yun Hindi po sa akin. Nag-reaction lang tayo. Kaya totoo po talaga. Malinis na. Dati amoy daing, ngayon amoy steak. Eto, kita Si nyo. Chef Jovi de Guzman, Oh. 20 taon ng Talas Chef. Nilarawan niya nung una silang binisita ng First Lady. Sabi niya lang sa amin, oh, you look so kawawa. Don't worry, sabi niya, we will fix your kitchen. Yun, ma'am. She really promised that to us. Even me, as a head chef, parang I'm really overwhelmed na parang yung the way we plan na yung kung saan namin ilalagay yung mga gamit, yung ganun, ma'am. So, nung lumipat na kami dito, parang we are so happy talaga. Pero ang pinaka-espesyal na pagbabago ay di sa loob ng palasyo, kundi sa tirahan ng mga empleyado. So isa po sa pinakamalaking pinadagdag ng ating 'Di ba? Kasi yung tirahan ng mga empleyado, yan yung pugad ng jirjiran. Yan ang pinakamalaking pagbabago kasi nga nabubuisit si First Lady diyan malangsa. Yung pugad ng jirjiran kasi diyan. Ano ba ibig sabihin ng jirjiran? Bingbangan. Yan yung pugad ng bingbangan sa lahula. Tawag doon, karimarimarim, karumaldumal. Karumaldumal, karimarimarim mga sa lahula. Kaya binago. Pugad ng jirjiran. So yun po yun mga kababayan. Paglaglag ni Maharlika kay Banat Bay, bugaw daw ito. At si Banat Bay daw ang nagsusupply ng mga babae sa naputol yun putulin lang natin. Alam nyo na, pugad ng jirjiran. Karimarimarim, kagimbal-gimbal, karumaldumal. Diba? Ganyan po kalangsang Malacanang noon. Kaya, nako, ito, sunod, mga kababayan. 5,000. Piga-piga, toke. Diba? Pagpasok nung isa, tapos ka na? Oo, Brad, tapos na ako. Sarap, sikip. Sunod naman yung isa. Ako naman. Tapos ka na? Sarap. Kahit maluwag-luwag, masarap pa din. Kasi bawat isa kasi sa tao mga kababayan, iba-ibang klase ang may roong libog ang bawat tao. Merong iba nalilibugan sa sikip, merong iba nalilibugan sa ingay, merong iba nalilibugan sa galaw, yung iba nalilibugan sa sayawan ka lang, nalilibugan ka na. Kanya-kanyang libog kasi. Ganyan mga kababayan. Yung iba nilalabasan na, umuungol pa lang, nilalabasan na. Di ba? Yung iba naman, sumisigaw pa, wala na, tapos na agad, di ba? Lalo pag mga katawang Chinese, miya, 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 yamate kudasai. Gumagano. Di ba? Yawa. Kami ni J. Divina. Di ba? Yamate kudasai. Sabi ko sa inyo, isang gabi lang, nako. Isang gabi lang, yung mga bit-bit ni Banat Bay doon, maliit lang yung 50 mil. Makatatlo ka doon, yamiti ko na say. Miyaw, 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 miyaw. Diba? Ito yung sunod, mga kababayan.